Bigla na ngang tumunog ang kampana ng simbahan. Umalulong ang mga aso at nagwawala na naman ang mga hayop. Sumilip ako sa bintana ng gabing yon at halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nanginginig ng husto ang katawan ko sa takot. Napatingin sa akin ang aswang habang kinukuha ang mga prutas. Kaya napaupo ako sa sahig. Maya-maya pa, alam kong wala na sila. Biglang nagbukas ang pinto at iniluwanon si Lolo. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ba't sinabi ko na dapat nakahiga ka na at huwag na huwag kang sisilip sa bintana? Hanggang kailan niyo ako uutuin? Lo, sa loob ng 8 taon na nasa poder niyo kami, pinaniwala niyo kaming magkapatid? Na mga diwata yung dumadating kapag sasapit ang 6 ng gabi? Eh, sinungaling ho pala kayo eh! Diwata ang dumarating! Mga diwata! Hindi, Lo! Nakita ko siya. Isang pangit na nilalang. Nakakatakot. At kung hindi ako nagkakamali, isa siyang aswang kagaya ni Joven. Lo, bakit? Bakit niyo inaalagaan yung mga aswang na yan? Wala akong ibang hagad kundi ang kaligtasan ninyong magkapatid. Sa kasawiang pala, hindi natupad ang pangako ko sa tatay ninyo na gagawin ko ang lahat para mawala ang sumpa. Tao lang ako. Normal na tao lang. Kaya paano ko kayo mapoprotektahan kung hindi tayo susunod sa kanila, ha? Nag-aalaga kayo ng halimaw. Silang dahilan kung bakit naging aswang si Joven. Kung ano man ang nakita mo, huwag mo nang isipin yun. Palagi mong itatatak sa isip mo na mga diwata ang dumarating at hindi mga aswang. Naalala ko pa. Bawat gabi sobrang saya ni Joven. Dahil akala niya, tunay na diwata yung mga dumarating. Lumarami na kayong tinatago sa akin. At kapag hindi nyo pa sinabi sa akin lahat, mapipilitan akong alamin nyo. Mapapahama ka kapag ginawa mo yun. Di bali na, Lo. Di bali nang mapahamak ako. Ang mahalaga bumalik yung kapatid ko. Maghanap ako ng albularyo na tutulong sa akin para mabawi si Joven sa mga aswang na yan. Walang albularyong papasok sa baryong ito. Mamamatay tayong lahat kapag ginawa mo yun. Hindi lang iisang albularyo ang kailangan natin para matalo ang aswang. Mabilis silang matalo kapag merong tutulong sa atin. Alam ko kasi na hindi ako makakaasa sa inyo dahil duwag kayo eh. Hindi nakaimik si Lolo sa sinabi ko. Sinara ko ang pinto at pinilit kong makatulog. Ang nilalang na nakita ko ay hindi maalis sa isip ko. Nang mag-umaga, nakipagkita ako kay Jim para masabi sa kanya ang lahat ng mga nalalaman ko tungkol sa modus ng mga aswang. Sigurado ka ba talaga na aswang ang mga nakita mo? Oo, hindi ako pwede magkamali. Aswang talaga yun eh. Walang pinagkaiba ang wangis niya sa wangis ng kapatid ko nung naging aswang siya. Pero matagal ka nang nakatira dito. Imposible na wala kang alam sa lahat. Wala naman talaga eh. Dahil pinaniwala ako ng lolo ko ng mga diwata ang nangunguha ng mga prutas. Ang alam ko, hindi ka taga dito eh. Dapat bago ka pumunta dito sa baryo, nagdala ka ng mabagsik na albularyo. Hindi raw kakayanin ng iisang albularyo yung aswang na yun. Bakit? Ganun ba sila karami? Siguro. Hindi ko titigilan si Lolo hanggat hindi niya nasasabi ang totoo. Alam ko na magiging susi ang albularyo para maibalik sa normal ang kapatid natin. Oo. Ang naririnig ko, kaya raw sila nagkakaganon dahil sa sumpa. Ang tanong ko lang nga dito ay kung sino ang sumumpa at bakit may nasusumpa. Kaya mo bang panindigan na magtutulungan tayo para maligtas sa mga kapatid natin? Oo naman, Lira. Babawiin natin sila sa mga aswang at papatayin natin ang mga aswang. Naunang umalis sa akin si Jim sa waiting shed. Pasunod na sana ako nang masalubong ko ang matandang babae. Umiwas ako sa kanya pero tumawa lang siya sa akin ng nakakatakot.
Anong nakakatawa? Ngayon, naniniwala ka na ba na hindi sapat ang pagmamahal ninyo sa inyong mga pamilyang naging aswang? Ikaw bang may kagagawa ng sumpa? Bakit marami kayong alam? Iha, ang taong totoong matapang lang ang makakalaban sa sumpa. Kapag nagawang labanan ng tao ang sumpa, hindi ito ay epekto sa katawan niya. Malas lang ng kapatid mo dahil mahina siya. Kung sa'yo siguro napunta, baka hindi kayo nagkalayo. Lola, may tutulong ba kayo sa akin para may balik ang kapatid ko? Buhay ang iaalay kapalit ng pagkawala ng sumpa. Kanino kayang buhay ang handa mong isakripisyo para bumalik sa normal ang kapatid mo? Buhay? Bakit kailangan magsakripisyo ng buhay? Sino ba talaga kayo? Ano pang mga alam nyo? Mahalaga bang malaman kung sino ako? Darating ang isang gabi. Mapapalot ng dilim ang sanlibutan. Ayon ang gagamitin nilang pagkakataon para sakupin ang ayaw magpasakop. Nakakatindig balahibo ang pahiwatig ng matanda. Pakiramdam ko, nang lumitaw siya, biglang tumigil ang oras. Wala man lang nakapansin na may kausap ako. Bumalik lang ako sa katinoan nung may tumapik sa balikat ko. Oh, Lira, bakit ka nakatulala dyan? Po, hindi ho ako nakatulala. May kausap po ako kanina eh. Kaso lang parang umalis na yata siya. Kausap? Nandun lang ako sa kabilang kalye kanina at nakikita kitang nakatayo lang dyan. Naisip ko nga, baka mamaya nasisiraan ka na ng ulo dahil sa nangyari sa kapatid mo eh. Ho? Pero hindi pwedeng imahinasyon ko lang yung matandang kausap ko eh. Lira, alam ko na sobrang lalim ng problema mo. Alam ko na depressed ka, kaya payo ko lang sa'yo, huwag mong hayaan ang sarili mo, ha? May kausap nga ho ako kanina. Pero bigla siyang nawala eh. Ay, naku, kinikilabutan na ako sa'yo. Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo dahil baka mamaya mapano ka pa dito sa daanan. Marami pa naman ang mga walang iyang driver dito eh. Sige na. Sige ho. Napakamot ako sa bato ko dahil sa pagkataka. Imposibleng hindi nila nakita ang matandang babae. Nagtaka naman si Lolo nang makarating ako sa bahay. Hindi po kasi ako nakapagpaalam sa kanya na aalis ako. Saan ka naman ang galing? Nagpahangin lang ho. Bakit na hindi ka naman nagpapaalam? Paano kung hindi ka na makabalik? Saan naman kita hahanapin? Makakauwi ho ako. Wala naman po atang aswang nalalabas tuwing umaga. Saka nga pala, Lo. May nakita ba kayong matandang babae na nandito sa lugar natin? Matandang babae? Bakit mo naman naitanong? Nakausap ko siya kanina eh. Ayaw naman humaniwala ni na Kuya Bebot na may kausap ako eh. Sabi nila nakatunga nga lang daw ako. Baka naman multo o di kaya anino ng mga masasamang espiritu yon. Ayan na kasing sinasabi ko sa'yo na magdasal ka para hindi magpakita sa iyo yung mga nilalang na hindi dapat makita. Ang ibig niyong sabihin wala talaga kayong nakita ng matandang babae? Marami matandang babae dito. Pero hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Alam mo, simula ngayon, huwag ka naglalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Magsabi ka kung saan ka pupunta. Sige ho, pasensya na. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ilagay mo ito palagi sa damit mo. Carmen? Ang alam ko, para lang yan sa mga bata eh. Ginawa ko yan para sa'yo. May luyang kulay itim na laman na yan. Marami din akong dinagdag dyan ng mga pampataboy na mga masasamang dilala. Ganun ho ba? Sige ho, akin na po.
Napapansin ko naman ang kalungkutan sa mukha ni Lolo. Parang naawa siya sa akin. Isang umaga, nagulat ako nang bigla akong tinawag ni Lolo sa kusina. May hinahaasa siyang patalim na balaraw. Meron din itong wini-welding na karit na sobrang haba. Para saan po yan, Lo? Matatapos na ang pag-welding ko dito, Iya. Andali lang at mag-uusap tayo. Baka naman humabulag kayo sa sobrang pag-welding na yan. Wala pa naman kayong sunglasses para sa ganyan. Ito na, sandali. Tapos na. Huwag mo munang hawakan yung talim. Baka mamaya mapasok ka. Andali, inom lang ako ng tubig. Ang alam ko ho, yung balaraw matagal nang luma yan eh. Sabi niyo pa nga sa akin noon, ibebenta niyo na eh. Apo, ayaw ko magsinungaling sa'yo. Ramdam ko ang bigat ng pasan mo simula nung naging aswang ang kapatid mo. Tama ka. Hindi nga mga diwata ang dumarating kada gabi, kundi mga aswang. Alam niyo naman na ho pala eh. Bakit hindi pa tayo kumikilos? Bakit tayo nagpapaalipin sa mga demonyong yun? Dahil ang mga aswang na yan ay pinamumunuan ng baryong ito. Wala akong magagawa kundi sundin sila dahil malalakas ang mga iyon. Sa araw-araw na nagigising tayo ng tahimik at payapa ay napakaswerte na natin po. Ni isa ay walang makakalabas sa baryong ito dahil tatambangan ng mga aswang sa ibaba ng bundok. Ano ho ba talagang ibig niyong sabihin? Mayroong mga tao na ginagamit ang aswang para manakot. Meron din silang alipin na nagmamanman sa bawat kilos natin. Kaya ayoko makipagsalamuha sa iba. Bakit sila pumapayag? Para sa kaligtasan ng bawat isa. Ginagawa ko ang balaraw at karit na ito para panlaban sa kanila. Handa na akong gawin ang lahat ng makakaya ko para mapuksa ang mga aswang. Talaga ho? Babawiin na natin si Joven? Hindi ko maipapangako, lalo na't isa na siyang halima. Ituring mo ng kalaban, kapatid mo. Babalik lang siya sa normal kapag mayroong albularyo na tutulong sa atin. Halika sa kwarto, may ipapakita ko sa'yo. Sumama ako sa kwarto ni Lolo. Binuksan niya ang malaking aparador. May mga bote at may laman na iba't ibang uri ng langis doon. Kinuha niya yon isa-isa at pinaliwanag sa akin kung para saan yun. Ang isang nakakuha ng atensyon ko ay ang espadang pilak. Hinawakan ko yon at pinagmasdan. Ang espadang iyan ay dahilan kung bakit nasumpa ang baryong ito. Kanino ho ba to? Pagmamayari yan ng ama